Sa isang press conference kanina, sinabi ni Interior Secretary John V. Remulla na madalas pagmulan ng away at sexual harassment ang mga Noon pa yan. Gusto mo maging presidente ng Pilipinas, late yung utak mo. Ginawa na yan ni Pangulong Duterte. Nung umupo si Bongbong, sana tinuloy na lang. Ordinansa na yan eh. O sasabihin nyo lang naman sa mga mayor, yung ordinansa ng national government ni noon na bawal yung ganito, tuloy-tuloy po yan, hindi yan hihinto Yan ang problema sa Pilipinas eh. Pag napalitan ng presidente, lahat ng ginawa ng presidenteng nauna, puta humihinto eh. Dapat yun tuloy-tuloy. Pag nagsalita ang presidente tungkol sa mga bagay-bagay na makakabuti sa bayang Pilipinas, tinutuloy-tuloy dapat yun. Ba't hininto kasi? O, kita mo noong New Year, ang dami na naman naputukan ng kamay. Bakit? Tangina kasi bumalik na naman yung mga putukan sa kalsada eh. Noon pinahinto na yan ni Duterte. O, dyan sa kalsada, nakita ninyo yung mga shooting incident sa kalsada, lahat puro sa mga nag-iinuman. O, bakit may nag-iinuman na naman kasi sa kalsada? Nung panahon ni Duterte, bawal na yan. Tapos ngayon, ibinabalik nyo dahil tama pala yung ginawa ni Duterte. Ibinabalik nyo ngayon. Tapos, tangina, kung makapagsalita kayo, parang kayo nakaimbento. Wala na. Laos na kayo. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal. Mga animal, buwisit pabigat, walang silbi, switik, salot, patok sa buho, mga hindot, palamunin sinto-sinto. Baliw, abnoy, sabog, batak, mga gaadik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato. Membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga hudas. Satanas. Barabas. Demonyo. Impakto. Masasamang espiritu. Maligno. Mga mangungupit, manguumit. Lahat ng mga switik sa pamahalaan. Balik na naman tayo mga bossing sa ating araw-araw na buhay. Nagsipasok na ba kayo sa kanya-kanya ninyong mga kumpanya? Kamusta naman ang bakasyon? Bakasyon grande, ha? Yung iba, Miyerkules Santo pala, nagbakasyon na. So mahaba yun, ha? Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo, 5 araw. Sana all. So, yung mga hindi naman nakapagbakasyon dyan, kumusta naman? Kumusta naman ang inyong mga araw-araw na buhay? Naku po, magkano na ba ang presyo ng gasolina ngayon? Kasi nung nakaraan mga bossing, ang presyo ng diesel ay nasa 130 pesos na. At di umano ay baka mas umakyat pa yan to at least 170 pesos. At noong nakaraang linggo, wala pang 100 ang presyo per litro ng gasolina. Sabi kasi nila, mabuti na lang mas mahal ang diesel sa gasolina ang ikinakarga sa aking sasakyan. Ngayon 100 plus na din, tila mo 120 pesos ang projection ng itataas or ng magiging total na presyo ng diesel ay ng gasolina. Tapos ang presyo ng gasol at 1,800 pesos yung 11 kilo ng gasol, yung isang shilane, yung isang gasol. Oo, parang lumalabas na ano na yan, 180, 1,800. 1,800 pala, grabe mahal. So ayan ang kalbaryong kinakaharap natin ngayon sa ating bayang Pilipinas. Pero siyempre, hindi pa rin humihinto ang mga impeachment na yan. Impeachment kay VP Sara. Nako merong nababalita na kumakalat ito sa social media. Oo, nababalita na may stage 4 na daw. Stage 4 mga bossing. Alam nyo ba kung ano yung stage 4? Oo, yan daw po ay di ba kapag ka ikaw ay may sakit, halimbawa mayroong ka malalang sakit, mga cancer, ganyan, yan daw stage 4 ay daw yan, end stage na daw yan. Oo, may mga bali-balitang may stage 4 na cancer daw, colon. Totoo ba yan? Sino ba nagkakalat ng balita na yan? Naku po, tandaan ninyo Mag-ingat-ingat kayo sa pagpapakalat ng mga balita na yan. O si Sir Jack Argota, kung inyong matatandaan, pinatawag sa NBI yan.
dahil doon sa kanyang ipinost na medical certificate. Medical certificate na peke di umano. Well, wala naman sinabi si Jack Argota na totoo yung medical certificate na yun. Sinabi nga ni Jack Argota na kung babasahin niya yung medical certificate na yun, mukhang ang sakit ay ganito, ganyan. At dahil doon pinatawag siya diyan sa sa NBI. Nung pinatawag siya diyan sa NBI, Diyos ko po. Oo, hindi siya hindi siya kinasuhan nung una dahil doon pinalitan yung NBI director, di umano. Oo, yun ang tingin lang niya na kaya pinalitan yung NBI director dahil hindi kinasuhan si Sir Jack Argota. The plan was patahimikin ang lahat ng mga kritiko ng gobyerno. Napakalakas ng boses ni Sir Jack Argota pala. Oo. Kaya ayan, nakasuhan siya ngayon nung biglang pinaupo yung bagong NBI director na matibay daw. Matibay pala ang mukha. May mga lumalabas din na bali-balitaan na yung asawa pala nitong matibay na ito ay napakalaki din ng kanyang mga budget insertions. Diyan, congresswoman pala asawa niya. Lakas Kaya naman pala. But mabalik tayo dun sa stage 4. Mga bossing. Bali-balita na mga naririnig natin tungkol dyan sa stage 4 na yan. Yan daw, kaya daw, di umano. Again, hindi ako nagpahalat niyan Gusto ko lang i-echo yung mga naririnig nakikita natin sa social media. Yan daw stage 4 cancer na yan, colon. Usually kasi ang colon cancer daw kapag yan ay hindi or pag yan ay na-diagnose, laging end stage na, laging malala na. Ganun daw ang colon cancer. Hindi daw yan, kumbaga nararamdaman mo na yan pero hindi mo masyadong siniseryoso. Yung mga akala mong medyo may problema ka lang, constipated ka, yung mga parang kakaiba lang ang iyong bowel movement, akala mo normal lang yun. So until biglang, ayan na, ano to, bakit ganito, bakit ganyan? Meron ng sasakit, tapos pumapayat ka na. Oo, kain ka ng kain, tapos palaki lang ng palaki yung tiyan mo, pero pumapayat ka. Masaklap niyan yung pagpatungo mo sa trono. So sa tuwing umaga, dating masigasig naman ng pagbuga ng iyong alam mo na, labasan ng mga hindi dapat pinapasukan. Alam niyo yung labasan ng mga bagay-bagay na hindi dapat pinapasukan ng mga kung anong bagay-bagay. Yung backdoor na exit lang. Oo, biglang panay ang pa-entrance mo doon, medyo delikado yun. Mahirap kasi yan. May mga bali-balita rin kasi na ito daw presidente natin, mahilig daw magpapasok doon sa mga pintuan na hindi naman na dapat labasan lang. Ano ba yan? So sabi ko nga sakto sakto. Baka naman may mga lumalabas doon na mga bagay-bagay sa kanyang backdoor na hindi dapat lumalabas, kaya isinushoot pa loob, itinutulak pa loob at kailangan ng tubig para maitulak pa loob yan. Kadiri. Mabalik tayo dyan. So, yung stage 4 daw na cancer na yan, pag yan ay na-diagnose, laging huli na ang lahat, laging malala na. Syempre, hindi mo naman maiwasan yung taong bayan na magduda kasi nakikita mo naman yung ating pinakamahal. Hindi pinakamamahal Pinakamahal na presidente. Bakit pinakamahal? Pinakamahal kasi nga, lahat nagmahal. Noong siya ay umupo, nagmahal ang presyo ng bilihin, nagmahal ang gasolina, nagmahal lahat. Pati yung mga lagay sa mga congressman, lagay sa mga senador, lagay sa mga kawani ng gobyerno, mga kawatan, nagsilakihan din, nagmahal. So ngayon, nakikita naman ng taong bayan na talagang pumapayat, nauubos yung lakas, nakikita natin, uugod-ugod, lulugo-lugo. Tapos nakikita natin parang may mga nakaumbok sa kanyang tagiliran. So nag-a-assume ang taong bayan na ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Baka ganito, baka ganyan, hindi ba? So ngayon, may mga issue na lumalabas na kesyo stage 4 daw. Nako, mabigat yan stage 4. Na ngayon, kaya naman daw pala pinipwersa itong impeachment kay VP Sara. Kasi hindi rin sila sure kung aabot ba itong mokong na ito sa 2028 dahil nga ang bilis ng pagbulusok, kasing bilis ng pagbulusok ng kanyang rating. Yung bulusok ng kanyang pisikal na kaanyuan.
natutuyo siya para siyang nauupos na kandila. So ngayon nag-a-assume yung mga tao, pag tinitingnan yung mga pictures niya, tinitingnan parang last year mataba pa, biglang nangangayayat na, nangingitim na, tapos parang pagka ini-interview mo, wala na sa sarili, parang di mo alam kung lango sa legal na gamot o lango sa illegal na gamot. Ano ba yung mga illegal na gamot? Mga illegal na usok, ganyan, yung mga illegal na nilulunok, sinisinghot, na hindi nabibili sa Mercury Drugs tsaka sa Watsons. Ano naman yung mga legal na gamot? Yung mga legal na gamot, yung mga nabibili sa mga drugstore, binibigay sa mga ospital. Pwede kang malango dyan pwede kang parang lulugo-lugo dyan kapag ka sobrang dami ng gamot na iniinom mo, pati yung utak mo natutunaw Lalong-lalo na kung nagpapa-chemotherapy ka, di ba? Pag chemotherapy, talaga nauubos nga ang buhok mo dyan Pero palagay ko naman, hindi naman nagpapa-chemotherapy yung ating pinakamahal na Pangulo dahil buo pa naman ang buhok niya hindi pa naman nakapiluka yan. Makikita mo kasi kapag ka nagkikimo ka talaga, medyo sunog ang balat mo, tapos mga radiation, medyo sunog ang balat mo at saka nauubos, malalagas ang buhok mo. May buhok pa naman. Di lang natin alam kung may mga makabagong gamot, kaya nagpupunta sa ibang bansa yan para sa mga makabagong teknolohiya, para makakuha, maka-avail ng gamot na hindi nakakaubos ng buhok. Di natin alam. Pero yun nga, naniniwala ba kayo dyan sa stage 4 na yan na kumakalat? Pero papaliwanag ko lang, minsan mapapaisip ka doon sa mga nakikita mo sa kanya. Tapos ito pa, magtataka ka na sa hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, bakit yung ating mga congressman ay masyadong focused doon sa impeachment. Ngayon may mga nag-i-speculate, mga bossing, na valid naman yung mga speculations na dahil nga kabang-kaba sila dyan sa Kongreso na baka hindi na matapos yung 2028. Tapos pagka namatay yan before 2028, syempre ang successor, nasa batas man yan ng successor si VP Sara. So kung ang successor si VP Sara, mapapaaga yung kinakatakot nila na paghihiganti ng mga Duterte, paghihiganti at pagpapaimbestiga sa lahat ng mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Diyan sa Kongreso, lalong-lalo na. So yun yung kinakatakot daw nila. Kaya minamadali nila yung impeachment ni VP Sara. Kasi kung ma-impeach si VP Sara sa pagiging presidente dahil dun sa mga isinasampang kaso sa kanya, kung ma-impeach yan siya, wala nang problema. Kahit mamatay siya kinaumagahan, hindi na Duterte ang papalit sa kanya. Automatic ang papalit sa kanya either Speaker of the House o Senate President. Syempre, pag pumalit yan, either or, yung dalawa naman na yan, parehas naman yan na kakampi ng administrasyon. Anong gagawin ng mga yan? Ang gagawin ng mga yan ang lahat para hindi manalo ang sino man ang endoso ni Inday Sara sa eleksyon sa 2028 kung ma-impeach si VP Sara. So yung pangarap ni Vic Soto, ni Tito Soto na maging presidente ng Pilipinas ay may isa sa katuparan. Ito ang sobrang delikado dyan, mga bossing. Kasi baka hindi namamalayan ito ni Bongbong dahil nga medyo lulugo-lugo na siya. Baka mamaya, halimbawa, ma-impeach si VP Sara, ma-impeach siya. So syempre, ang magiging parang interim vice president niyan, either or, yung sa Congress o sa Senado. Baka diyan na nila ipatumba. Yaan baka ipatumba nila yan presidente, tapos mawala na rin, mamatay, syempre sino papalit? Papalit sila. Yung mga pumalit kay Inday Sara kung sakali. So sobrang delikado ng sitwasyon natin ngayon. Kaya nga, sabi ko nga, magtataka ka sa hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon, sa dami ng problemang kinakaharap natin, bakit nakafocus sila masyado sa impeachment? Bakit impeachment? Samantalang dami-daming issue na dapat natugunan ng ating mga mambabatas. Yan yun, isa daw, hindi ako nagsabi niya. Isa daw yan sa mga dahilan kung bakit minamadali ang impeachment, kasi hindi din sila sure kung kaya bang tapusin ni Bongbong Marcos yung kanyang termino dahil sa sakit. Pero siguro dapat na rin, tama na rin dahil kumakalat itong issue na ito. Siguro it's about time na ang pamahalaan natin i-settle this once and for all. Hindi na dito pwede yung mga basta sabihin mo lang na matino siya, okay siya, wala siyang sakit, hindi na dapat ganun. Dapat i-demand na talaga natin sa pamahalaan. Dalawa na yung i-demand natin ngayon. Nung una, drug test. Ngayon naman, nagdi-demand na tayo at dapat mag-demand na tayo na i-disclose ng gobyerno yung totoong kalagayan ng ating presidente yung kanyang medical na status. Hindi pwedeng sasabihin lang ni Claire Castro okay lang siya.
Hindi pwedeng sasabihin ni Claire Castro, matino siya. Siyempre, alam naman ni Claire Castro yun na kapag umamin sila, halimbawa man, totoo yung stage 4 na yan. Umamin sila. O, mawawala ng pwesto si Claire Castro, kaya lang naman may silbi yan. Dahil siya ang spokesperson na USEC ng PCO. Pag wala na siya sa PCO, aso na naman yan, garapatan na naman yan sa tingin natin. Balak pag tumakbo ng senador, hello. Hindi ka nga marunong mag-English ng diretso, magsisenador ka pa. Diyos ko po. My goodness. So yun ang natin, yun ang dapat i-demand natin sa pamahalaan na i-disclose nila kung ano ba talaga ang medical condition ng Pangulo ngayon. Hindi pa nila dinidisclose. Dalawa na utang ninyo, hindi nyo pa dinidisclose whether itong presidente na to ay addict o hindi. Hindi kayo naglalabas ng mga drug test ninyo, so hindi natin alam. Kahit i-demand natin to kung maglalabas ba sila. But again, kailangan gawin na nila yan. Kasi kumakalat na ito, malala na sa social media. Puro stage 4 na yung nakikita natin. So to settle this once and for all, I suggest yung Malacanang, maglabas na ng medical bulletin galing mismo sa mga doktor. Tama? Galing mismo sa mga doktor, medical bulletin. Maglabas na sila. Hindi yung basta statement lang galing sa fake news peddler ng Malacanang na si Claire Castro. Abangan natin yung mga development dyan kasi may mga lumalabas. Naglabas sila ng pictures na sila ay parang kumakain ng Easter Sunday. Pero may mga vlogger na nag-scrutinize ng picture na yon. Parang ang taba ni Bongbong dun. Hindi ganun ang itsura niya bago magbakasyon. Ano yun? Nangangayayat ka bago magbakasyon tapos biglang nagpalabas kayo ng picture, namamaga yung mukha mo? Pucha, delikado na yan. Kung payat ka, kinaumagahan, mataba ka na, putang ina, baka manas na yan. So ngayon, ang daming mga nag-scrutinize ng mga pictures. Yung pictures na yung relos niya, biglang nagbago, nawala. Yung itsura ng anak niya, iba. So parang AI daw yung mga, or edited yung mga pictures na lumalabas na siya ay nag-Easter. Kasi usually pagka mga ganyan, Easter, nagbibigay ka ng Easter Sunday message. Kailangan buhay ka. Pero parang ito yung kanyang mensahe, nasusulat lang alam naman natin na siya ay nagbakasyon sa Ilocos Norte. Di natin alam kung nagbakasyon siya sa Ilocos Norte, Snort. Hindi. So anyways, it's about time na i-demand natin sa mga nasa pamahalaan na i-disclose yung true status ng condition ng health ni Pangulong Bongbong Marcos. This is for everyone's peace of mind. Yung salin nga ni Inday Sara gusto nyong ilabas, di ba? Dapat ilabas nyo na rin yung medical bulletin. Kung hindi na yung drug test, yung medical bulletin para ma-assure, magkaroon ng assurance, lalong-lalo na yung mga loyalistang tanga na meron pa silang Bongbong Marcos hanggang katapusan ng 2028. Baka mamaya katapusan na lang ng buwan na to, Ilabas nyo na yan. Hindi kailangan kasi malaman din ng taong bayan yan, capable pa ba siya? Well, alam natin, hindi talaga siya capable. Pero nasa matino ba siyang pag-iisip? Nasa matino ba siyang state of mind and state of spirit? Kasi yung state of mind and state of spirit, pag nakikita mo siyang nag-speech, mukhang wala na talaga. So no doubt about it, bobo talaga yan. Pero yung drug, ano ba siya, under the influence of drugs? Yun ang hindi pa natin alam, di pa sila naglalabas. Ngayon naman, is he physically fit? Kasi kung mentally fit, alam natin, hindi talaga mentally fit yan. Wala talagang utak yan tao na yan. Pero physically fit ba siya to lead the country? So dalawa na yan. Is he mentally fit or is he physically fit? Dahil may sakit ba siya o wala? They have to disclose it. Kailangan nang i-disclose yan para magkaalaman kung ano ba talaga, matino pa ba ang tao na yan o hindi na. Di ba? So, yun yung mga speculations na lumalabas ngayon na baka kaya nga natatakot sila na anytime mawala yan dahil sa sakit. Parang sinasabi is known na daw yan dyan sa kamera na meron siyang malalang sakit and aligaga na sila dyan kung ano ang gagawin nila. Kasi kung mai-impeach nga si VP Sara kahit na papaano mamatay man ang presidente, hindi mai-extend pa yung kanilang pagtatago sa mga ninakaw nila na yaman. Pag namatay yan ng hindi pa nai-impeach si VP Sara o automatic na siya ngayon, na siya ay magiging presidente, mapapaaga yung kanilang penitensya. Mapapaaga yung kanilang pag-alis sa bansang ito, hindi nila madadala yung mga ninakaw nila sa sambayan ng Pilipino. So yun ang kakabalahan nila ngayon. Kaya by hook or by crook, kailangan ma-impeach si VP Sara. Hindi natin alam kung
ano pa ba tawag dito, kung sold ba ang Senate para dyan. Pero maraming mga reklamo, maraming mga protesta, madaming mga ayaw matuloy yung impeachment na yan ni VP Sara kasi nakaka-bullshit naman talaga yun. Na siya yung gusto mong ipa-impeach samantalang hindi naman siya yung talagang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang totoong nagnanakaw sa pera ng taong bayan, yung mga congressman, yung mga senador, at lalong-lalo na yung mga nasa Malacanang. O ito, dahil dyan, tingnan muna natin tong isang merong balita kay Bonjing Rimulya. Oo, na kakasuhan na daw ng plunder si Romualdez at saka si Escudero. Hay, yung Romualdez, okay yan. O kung si Escudero, kung si Cheese Escudero ay talagang merong plunder na nagawa, okay lang naman. Pero nagtataka lang tayo na sasampahan pa lang nila ng kaso si Escudero at saka si Romualdez, pero si Bong Revilla nakakulong na. Anong magic ang ginawa nila para mapakulong nila kagad si Bong Revilla? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ba? Si Bong Revilla, ginawa talaga nilang scapegoat para lang masabi na merong big fish or malaking tao na nakulong, sinakripisyo nila si Bong Revilla. O ngayon, magtataka ka dito, bakit si Escudero at saka si Romualdez? Si Romualdez, tama talaga yan. Bakit si Escudero lang? Napakarami namang mga pangalan na binanggit diyan sa Senate inquiry na mga senador na involved. Pero bakit silang dalawa lang? Ngayon, sasabihin nyo na naman, bakit hindi kasama dyan si Bongbong Marcos? Kasi impeachable ang posisyon ng presidente. So, hindi yan saklaw ng ombudsman. So, hindi natin alam kung itong ombudsman, gumagalaw siya, kinakasuhan lang niya yung mga gusto niyang kasuhan o yung mga dapat kasuhan. Kasi sinabayan niya si Romualdez. Siguro mas maganda nga rito, isa-isa lang Unahin mong kasuhan si Romualdez. O tapos, pag nakasuhan mo na si Romualdez, naimbestigahan mo si Romualdez, napakulong mo si Romualdez dahil no bail ang kasong plunder, o saka mo kasuhan yung iba, si Escudero, kung sino pa yung mga gusto mong kasuhan. O pero sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mga malalaking pangalan sa Senado lang yung kanilang kakasuhan. Siyempre kailangan makita natin yung mga nasa Kongreso na makasuhan din dahil lalong-lalo na yung 18 Marines, puros congressman yung mga binabanggit dun. So kailangan yun ang natin, yun ang bantayan natin. But anyways, pakinggan natin itong si Boying Rimulya. Tumataba na si Boying Rimulya. Oo, nakaka-recover na si Boying Rimulya. Tingnan mo si Boying Rimulya. Di ba inilabas naman niya yung kanyang cancer. Sinabi niya na nagkaroon siya ng cancer, pero cancer-free na siya. Kaya medyo na tumataba-taba na siya o nakakabawi-bawi na siya. Ngayon, ito ang pinakamaingay na ombudsman sa buong mundo. Magsasampa daw ng plunder laban kay Escudero at Romualdez. Sige nga, pakinggan natin to. Plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Cheese Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, related sa... On record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong Well, within the month of May. We're just... Yan na ba yun? Yan na ba yung sinasabi mong magiging mainit ang summer? Mainit na daw ang summer, magiging mainit pa. Yan na ba yun yung magiging mainit? Paano maging mainit yan? Isupot na naman yan. Unang-una sa lahat. Alam namin na yan si Romualdez, kunyari nilagay nyo lang yung pangalan niya dyan. Alam namin na maabsuelto rin yan. Oo, sigurado ako dito sa dalawang pangalan na binanggit niya, ang madadali lang dito si Escudero. Kasi kalaban ng administrasyon, alam naman natin na yung administrasyon ang naglagay kay Boying. So do you think si Boying Rimulya kakanain niyang pinsan nung naglagay sa kanya dyan? This is for me this is another optics. Pero malay naman natin, hindi rin natin masasabi kasi nga kilala itong mga Rimulya na ito na mga traidor. So hindi natin alam kung ito na ang simula ng pagtatraidor ng mga Rimulya kay Bongbong Marcos. Hindi natin alam kung ito na yung simula ng kanyang pag-ikot, pagbaliktad at pagtatama sa kanilang mga kahayupan, kanilang dalawang magkapatid na kahayupan. Pwedeng kung na siya, tinitira niya na si Romualdez, tapos matatakot na si Bongbong. Lalong may stress si Bongbong, lalong babagsak yung kanyang health. Tapos kunyari magiging na siya talagang magiging tapat na siya sa kanyang tungkulin at talagang patas na iimbestigahan itong kaso ng flood control, di natin alam Pero
Mahirap na kasing maniwala dito kay Boying Rimulya kasi kung mayroong mga sinungaling talaga sa bansang Pilipinas, eto yung mga yun Yan yung mga sinaunang mga sinungaling dito sa dito sa administrasyon ni Bongbong. Puro kasinungalingan sinabi nito Tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Hindi pa pala pine-preempt nyo na. Hindi pa pala ina-announce nyo na. Alam mo, sana lang Ombudsman Boying Rimulya. Sana lang nung in-announce mo to na i-file nyo na yung kaso ng plunder sa kanila. Sana lang. Kaya lang, kung mga ganito lang, puro press con, para lang masabi na meron silang ginagawa. Kasi wala pa rin resulta ito Nag-iimbestiga pa lang, nagpe-prepare pa lang sila ng mga ebidensya para makasuhan etong 2 tao na ito. Diyos mio. Saka ka na magyabang kapag ka nakasuhan mo na. At saka sabi ko nga sa inyo, Chis Escudero, anong basis ninyo? Bakit si Chis Escudero kakasuhan ninyo ng plunder? Kay Romualdez, merong napakaraming basis para kasuhan yan. Pero kay Chis Escudero, anong basis ninyo para kasuhan siya ng plunder? Hindi ba? Tsaka dapat dito sinasabi na nila bakit plunder, bakit conspiracy to commit plunder. Ano ba yung mga nakikita ninyo na mga na-commit ni Chis Escudero? Kung wala kang sasabihin about that, dapat hindi ka na nagpa-presscon. Dapat di ka na nag-presscon kung ganun. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Bakit gano'n naman pala? Marami naman palang tatamaan. Bakit itong 2 lang ang pinangalanan mo? Di sana lahat na pinangalanan mo na. Di ba? So alam mo na naman ito, panibagong arte na naman ito ni Boying Rimulya para masabi lang kuno na may nangyayari, may ginagawa. Kasi nga hinahanap na yung ICI report Nasaan na yung ICI report? Ayaw ilabas ng Malacanang yung ICI report. Akala ko ba that committee is for transparency? Meron bang transparency na secret? Diba? Ngayon itong ombudsman, meron daw silang mga hinahandang kaso, marami daw mga madadamay, pero 2 pangalan lang yung kanyang binanggit. Bakit? Para yung mga pangalan na hindi nabanggit, mag-alok na ng halaga para hindi na sila mabanggit ng tuluyan. Ganun ba yun? Kasi magugulat ka, marami naman palang sangkot, marami naman palang baka masangkot. Bakit 2 pangalan lang yung binabanggit mo? Banggitin nyo na lahat para alam na ng mga Pilipino kung sino-sino ang mga ito. At kapag ang mga ito makatakas, alam na natin. Kasi baka ganyan, 2 lang yung sinabi. Siyempre ako, alam ko involved ako dyan. Tatawag ako ngayon sa kanya, Sir, involved ba ako dyan? Pwede kang ma-involve dito kasi ganito. Sir, wag mo na ako isama. Magkano ba? May natanggap naman akong maleta. Parehas tayo, may natanggap naman tayong maleta, pero bawasan ko yung maleta ko, basta wag mo lang ako idamay dyan. Pwedeng ganun mangyari, hindi ko sinasabing ganun na mangyayari pero pwedeng mangyari yun. So ano ba to, bargaining chip nyo ba ito sa kanila? Na hindi nyo muna babanggitin yung kanilang pangalan, pagka nag-power trip ka, pwede mong banggitin bukas. Kailangan maalok nyo na ako kung ano yung pwede nyong i-alok, because if not, lalaglag ko na yung mga pangalan ninyo. May mga ganito bang nagaganap? Hindi natin masasabi. Ang hirap na nagdadududa na kasi mga Pilipino sa mga galawan ninyo dahil sobrang sinungaling ninyo. Hindi na namin alam kung alin yung totoo tsaka hindi totoo sa mga sinasabi nyo. Di ba pwedeng ganon? O kaya, kung ako, alam ko na, parang binibigyan nyo ba ng panahon yung mga pwedeng madamay dito para tumakas na sila? Parang, ito lang munang pangalan ngayon, maraming madadamay, congressman tsaka senador, kilala nyo yung mga sarili nyo. So kung ako sa inyo, bilisan ninyo mag-impake ng mga mali-maliitang perang ninakaw nyo sa Pilipinas, tapos lumayas na kayo sa Pilipinas, bibigyan ko kayo ng chance. Kasi pagka hindi nyo ginawa yan, sigurado, ilalabas ko ng mga pangalan nyo, timbog kayo. Ang hirap hindi natin alam talaga galawan. Ano pa? Separate topic lang, pero flood control ba? Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Brothers. This was granted by court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na
they may be liable. Alam ninyo ha, katulad dyan, mababanggit ko lang yung kay Escudero. O, ano ba ang basis nila ng pagsasampa ng kaso kay Escudero? Ang basis nila ng pagsasampa ng kaso kay Escudero ay lumabas yung kanyang pangalan sa bibig noong mga aso nito ni Remulla. Sino ba yung mga aso nito ni Remulla? Ang aso ni Remulla, si Alcantara, si Bernardo. O, yung dalawang taga-DPWH na yan. Aso niya yan kasi noong sumumpa yan sa Senate, maraming mga biniggas na mga instances pangalan yan. O, tapos biglang kinuha niya yan sa DOJ, pagbalik may dagdag na siyang testimonya. Tapos ito ang pinakamalupit ngayon, mga bossing. Ibang-iba na yung testimonya niya ngayon sa korte, diyan sa kaso ni Senator Bong Revilla. Iba na yung kanyang binabanggit or binanggit doon sa sinumpaang salaysay niya diyan sa Senado. So doon pa lang katarantaduhan na eh. Doon pa lang alam mo na wala talagang kredibilidad itong Alcantara at saka Bernardo. At alam mo na nagkaroon na talaga ng kumbaga script. Nabigyan na ng script. So kung ang basis, 'di ba, umamin si Alcantara at saka Bernardo doon sa Senado. Umamin sila tapos nung arraignment diyan sa Sandigan Bayan, not guilty plea sila. Nag-not guilty plea, ibig sabihin hindi nila inaamin na may kasalanan sila. Akala ko ba sila ang least guilty sa mga na ito, issue na to ng flood control. Bakit not guilty plea, 'di ba? Bakit sila nag-not guilty plea? Dapat nag-guilty plea sila. Pero dahil nga state witness na sila, sasabihin nila kung ano yung mga nalalaman nila. But the fact na ikaw ay nag-not guilty plea, ibig sabihin hindi mo inaamin na may kasalanan ka. O kung hindi mo inaamin na may kasalanan ka, papaanong ikaw yung least guilty? Guilty means may kasalanan ka. Hindi ikaw yung pinaka-mastermind pero may kasalanan ka. So dito palang katarantaduhan na eh. Kaya nga dapat talaga makapag-post ng bail si Bong Revilla. Kasi ang hirap naman na nakakulong yung tao tapos puro kasinungalingan pala yung pinagsasasabi nitong mga Alcantara at saka mga Bernardo na ito. Lumabas lang din naman yung pangalan ng Escudero dun sa dalawang ulol na yun. Diyan sa Senado lumabas yung pangalan ni Chis Escudero. Tapos ngayon pag tiningnan ninyo yung testimonya, yung affidavit ng dalawang ulol na yan diyan sa DPWH, Bernardo at saka Alcantara, ibang-iba na. As in, wala nang pagkakatulad doon sa sinumpaan nila diyan sa Senado. Kaya dapat talaga, sabi ko nga, kung sinungaling itong dalawang to at nagbanggit ng mga kung sino-sino mga pangalan nito, tapos biglang nagsosoli ka ng pera, 'di ba? May restitution, nakakuha nga daw ng 611 million. Nagsosoli sila ng mga pera dahil sa restitution, tapos pagdating sa arraignment, sasabihin mo not guilty ka, na wala kayong kasalanan. Nagsosoli na kayo ng mga sasakyan, nagsosoli kayo ng mga kung ano-anong di umanong kinikback ninyo, tapos biglang pagdating sa korte, sasabihin nyo wala kayong kasalanan. Kung wala naman palang kasalanan yung mga yan, di ibig sabihin hindi sila yung least guilty. Bakit sila yung ginagamit nating state witness dito sa issue na to? Ang state witness sa issue, siya yung kasama sa kaso na hindi siya ang mastermind. But again, the fact na nag-not guilty plea sila, dinideny nila yung kanilang involvement sa skandalo na ito. Bakit pa sila state witness? At bakit pa natin sila pinaniniwalaan kung yung sinumpaan nila sa Senado iba na doon sa Sandigan Bayan? Ba't pa natin yan pinakikinggan? Di ibig sabihin, walang kwenta yung yung mga kaso na yan na isinampa dyan sa mga senador. Kaya na naman binabanggit ito si Escudero kasi nga ang gusto talaga nila, mga taga-Senado lang yung makulong dito. Tapos yung mga congressman, di natin alam kung yung mga congressman ba mas malaki ang binibigay nila para hindi sila madamay. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi natin dapat pagkatiwalaan itong mga nasa gobyerno ngayon. Unang-una sa lahat, illegal yung pagkakalagay diyan kay Boying Remulla, di umano diyan sa ombudsman. Meron pa silang may mga co-warrant of petition yan, tsaka may petition pa si Attorney Torion laban dito kay Boying Remulla. Mantakin mo, ang dami-dami niyang kaso, tapos naisama siya sa draft ng mga pwedeng maging ombudsman, tapos siya pananalo. Siya nanalo, ang dami-dami niyang mga kaso, ang dami-dami niyang mga paglabag sa kanyang tungkulin nung siya'y DOJ, tapos siya pananalo. So doon pa lang alam mo na Doon pa lang alam mo na kung saan papunta to. Dito sa dalawang pangalan na to, malamang sa malamang si Escudero lang yung makalaboso dyan. Yun naman talagang target nila. Ang target nila, makalaboso lahat ng mga posibleng bumoto against sa impeachment ni BP Sara dyan sa Senado. Kaya nga wala silang tinitirang congressman, puro senador
Oo, para makontrol nila yung Senado. paragraph in conversation. I would just like to have a confirmation. Ngayon, isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na ngalamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po, ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin maintain. Pwede plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po, nasa sa kanila na. Bibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila at tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa ng binigay, ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir? Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. Oh, nagpe-presscon ka na, hindi nyo pa pala sinisimulan. Sana nag-presscon ka, yung rekta na. Oh, magpa-file tayo bukas. Oh, ito na, okay na, ready na to. Lahat ng mga ebidensya nandirito na. So tingnan na lang natin yung mangyayari. Ganun. Nagpaplano ka pa lang eh. Nagpaplano ka pa lang eh, pinreskon mo na. Wala namang ibang balita. Wala nang may balita. Kailangan na naatasan ka ba na mag-ingay para makalimutan yung mga krisis na nararamdaman ng bayang Pilipinas ngayon. Anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, on record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po ito? Well, within the month of May. We're just... Oh, di ba? Puro kabalbalan eh. Oh, alam mo yun, parang kailangan niyang magbigkas ng mga ganyang kalalaking mga pangalan para lang masabi na mayroong ginagawa sila. Kasi nga, mga bossing, naghahanap na ang taong bayan eh kung saan ba, nasa na ba yung report ng ICI, wala bang nakukulong hanggang ngayon, ang tagal na nagpaliwanag ng presidente, mag-iisang taon na, mag-aano na naman siya, magsosona na naman siya sa this year. Tapos wala pa rin nakukulong, sasabihin na naman niya sa SONA ngayon, naabot pa kaya ng SONA yan? Ano na naman, baka tumulo yung sipon ng sipunin presidente natin dyan sa SONA niya. Pero di ba, mahiya naman kayo. From then, isang taon na, malapit na mag-isang taon, wala pa rin nangyayari. Ang nakukulong pa lang yung mga kontraktor na alam naman natin na nagamit lang din. Ang nakulong si Senator Bong Revilla na alam naman natin na ginagamit na scapegoat para lang masabi na mayroong malaking isda or big fish. Alam mo yun, hindi talaga natin maintindihan dito sa mga ito kung ano yung mga plano nila. Ito naman ngayon, meron daw niluluto sila na plunder case laban kay Romualdez. O sasabihin na naman, ayan na nga, may plunder case na nga kay Romualdez eh. Ano nyo pa? Ayaw nyo pang akala ko ba gusto nyo makasuhan si Romualdez? Hindi, gusto namin hindi lang sabihan na kasuhan si Romualdez. Gusto namin talagang makasuhan.
Oo, hindi yung puro amba, hindi yung puro pangako. Gusto namin makasuhan talaga, tsaka gusto namin makita na makulong katulad nung ginagawa ninyo kay Senator Bong Revilla. O hindi ba nagawa ninyo kay Senator Bong Revilla? Ang bilis-bilis. Bakit ito ang tagal-tagal? Kaya nga doon mo makikita na yung nangyari dito kay Senator Bong Revilla. Ano talaga yan? Finast track nila yan para lang ma-eliminate yung kanilang pwedeng makakalaban dyan sa politika sa Cavite. Sabi ko nga sa inyo. Si Lacson, Remulla, puros mga ano yan. Puros mga tiga Cavite yan. Yung DOJ Secretary, puros mga taga Cavite yan. So talagang Cavite politics, Cavite connection talaga yung nagpakulong dyan kay Senator Bong Revilla. Kaya sabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na walang kasalanan si Senator Bong Revilla, pero ang gusto lang natin patas. Kung kinulong siya, lahat ikulong yan. Ikulong yan si Romualdez o kung kung ito talaga si Chis Escudero, may ikulong din. Maganda nga lahat ng mga binanggit na pangalan ng 18 Marines, maganda lahat ikulong na eh. Di ba? Para matapos ng lahat na maubos yung mga magnanakaw sa Pilipinas, baka sakali makulong yung mga yan ng mga 10 taon o di mawala ng 10 taon na magnanakaw dito sa Pilipinas. O eto na naman. O regarding sa mga salin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, salin naman ang kongresista hinihingi niya. Si Boying Remulla bumabaliktad na ba? Si Boying Remulla unti-unti na ba na nagpapabango sa susunod na magiging administrasyon? Kasi parang pati yung mga congressman kinakanan niya na. Teka. Anong meron? Tapos ibibigay na rin daw niya yung salin ni VP Sara. Ibigay niyo na. Tsaka yung salin naman na yan, ano yan publicly available naman yan. Ba't kailangan ibigay nyo pa? Ba't kailangan i-press ko nyo pa na ibigay nyo na para magsimula na yan? Walang iya kayo. Ano ba itong balitan tong salin? Pero tama yan, ilabas ang lahat ng salin ng mga ng mga congressman. Sana lang, Boying Remulla, hindi ka lang puro salita. Sana lang, Boying Remulla, hindi ka lang puro amba. Sana may mangyari talaga. At anyways, tingnan natin kung kilalang kilala ang mga Remulla sa pagiging traidor at pagiging balimbing. So nagsisimula na ba sila na bumalimbing? Pagsisisihan kaya ni Bongbong Marcos na inilagay niya ito sa posisyon? Pare-parehas naman sila kasing traidor. May sabihin na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang salin ni VP Sara. Kami po ay may sabihin na rin na binibigay sa House tungkol po sa salin. Yes, sir. Salin ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress. Bakit isa lang? Sino na naman yan? Nitpicking na naman yan. Dapat lahat sila. Pero akala ko ba publicly available ang salin? Ba't kailangan nyo pang i-request? Hindi ba yung salin na yan, nakalathala yan? Ano itong ginagawa ninyo? Pautot nyo na naman to. Ang sabina na aming ipinapadala ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Kasi walang kwenta yung walang kwenta kasi yung pinuno dyan sa Office of the Ombudsman siguro kaya binabaliwala. Yun lang yun. Nagtaka ka pa. Alam mo naman wala kang kwenta eh. Ba't ka nila papansinin? At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Dabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga salin ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag di namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Oy, tapa. Delikado kayo kay Boying. Mukhang bumabaliktad na. Mukhang kinakagat na kayo. Yari kayo ngayon. Sabi ko nga sa inyo, ang nature ng ahas. Ang nature ng aso maging aso. Kahit na anong, parang si Bongbong din, hindi ba? Nilagay mo na sa posisyon, tinulungan mo na, pero hinayop ka pa rin, di ba? Ganon din to si Boying. Ganyan din ang ginawa ng mga Duterte kay Boying. Tandaan ninyo sa mga Remulla. Matatalo na yung kandidato nila, lumipat sila, okay lang naman.
Tapos pinagtanggol nila nung wala na sa posisyon o tinira na nila. O ganun din yung mga yan. Kung sabi ko nga sa inyo, nai-content na natin yan noong nakaraan. Traidor yan, mga yan. Walang loyalty ang mga yan. Nakikita na ng mga ito na yung political landscape sa Pilipinas nagbabago, nag-shift na sa mga Duterte. O kaya ngayon ang ginagawa niya yung mga unti-unti na siyang, alam mo yun, unti-unti na siyang bumabaliktad, unti-unti na siyang kumikiling hanggang sa maging full-blown Duterte supporter na ulit yan. Pusta tayo. Walang mangyayari rito sa mga pinagsasabi nito. Ang ano lang yan is political survival lang ang gusto ng mga Rimulya na yan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggit at meron mga official na tumanggit? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sapina ng ombudsman ay sapina po ng batas. Dahil mo alam. Kalokohan mo. Wala na naniniwala si Boying. Alam na ng buong Pilipinas na na traidor kayo magkapatid. Huwag ka nang umarte dyan. Ito pa isang balita, mga bossing, patungkol dyan sa mga isasampa daw nila na kaso. Sa mga magpapakalat ng fake news. Teka, magsasampa ng kaso ang Malacanang sa pagpapakalat ng fake news. Ang pinuno ng fake news, si Bongbong. Ang numero 1 fake news sa Pilipinas, si Claire Castro. Ba't hindi ninyo kasuhan muna yung mga sarili ninyong kakapal ng mga mukha ninyo? Di ba? Ano yung fake news ni Bongbong Marcos? Isa lang na talagang hindi ninyo makakalimutan. Yung sinabi niya na pumasok dyan sa Kingdom of Jesus Christ, walang mga baril. Hindi daw gumamit ng mga tear gas and all. Pero walang hiya. Alam naman natin, nandoon tayo, unang araw pa lang, naka-full battle gear na yung mga pulis na pumasok dyan. Si General Torre nga, meron pang Armalite na nakasukbit sa likuran niya. Tapos sasabihin ni Bongbong, wala daw armas na pumasok diyan. Bobo. Yan ang pinuno ng fake news, si Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niyo yung mga nagpapakalat ng fake news, numero 1 nagpapakalat ng fake news si Claire Castro. Sasabihin ni Claire Castro walang oil crisis, tapos gumawa si Bongbong Marcos ng crisis committee. Di ba fake news yun? Ba't di mo ipakulong kasuhan si Claire Castro? Sabi ni Claire Castro, maayos daw ang ekonomiya. Bakit ang taas ng dolyar ngayon? 60 pesos and 40 centavos na. Sabi ni Claire Castro, maayos daw ang supply ng gasolina. Bakit ang mahal-mahal ng gasolina ngayon? Hindi daw magtataas ng presyo ng bilihin. Ba't ang mahal-mahal ng presyo ng bilihin ngayon? Kung meron fake news dito, ang fake news dito yung gobyerno ninyo. Sinasabi nyo na okay lang ang lahat pero pinakamahal ang pinakamataas ang itinaas ng ating gasolina sa buong mundo. Di kayo nahihiya? Ang ina ninyo, kayo pang may ganang magkaso. Sige, ano ba tong na to? Ano ba tong balita na to? Sa legal na aksyon ang sinumang nagpapakalat ng fake news na nagsasamantala sa sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Malacanang, si President Catarong magbabalita. Nagbabala ang Malacanang laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon sa palasyo, ang disinformation ay maaring makasira sa tiwala ng publiko, makagambala sa ekonomiya. If you think that there is a disinformation, you have a spokesperson para mag-propagate. Nandiyan dyan si Claire Castro para i-counter lahat ng mga sinasabi ninyong mga maling balita. Bakit nyo kakasuhan? People right now are speculating. Dahil matalino naman na Pilipino ngayon, nakikita na ng Pilipino anong nangyayari sa mundo. So, people can speculate, hindi po masama ang mag-speculate. Now, nasa trabaho na ninyo sa gobyerno na to keep us in a peaceful state of mind. How? Kailangan yung bigyan talaga kami ng mga datos na huwag kayong mag-alala. Yung mga kumakalat na ganito, mali po yan. Ito po yung datos natin, okay tayo. Di ba? Hindi. Imbis na magpaliwanag kayo sa nangyayari sa mga problema natin ngayon, puro Duterte kayo. Tatanungin mo si Claire Castro, ibabalik niya sa mga Duterte. Magre-report si Claire Castro, puro against sa mga Duterte. So ngayon, ang ginagawa ng tao, dahil hindi na sila naniniwala kay Claire Castro, nag-i-speculate sila. Dahil ang mga tao, nararamdaman naman nila kung ano na yung estado ng Pilipinas ngayon, nag-i-speculate sila. So pag nag-speculate sila, at yun yung paniniwalaan nila, available naman ang social media, nilalagay nila yun sa social media. It's up to the people if maniniwala sila sa spekulasyon na yun or hindi, kasi nararamdaman nila eh. If I saw something in social media and naramdaman ko yung parehas kami ng iniisip ng tao na yun, tatangkilikin ko yun. Bakit malakas yung
ngayon, balita tungkol sa agam-agam ng mga Pilipino na baka magkaroon ng ng mga malawakang pagba-brownout, na maubusan ng langis. Bakit? Kasi nakikita naman natin yung mga international news. Nakikita naman natin how the very capable countries are having issues. Tayo na hindi naman tayo capable. We do not have a president that is capable. So, meron restlessness sa isip at puso ng mga Pilipino. At kapag may restlessness, talagang may mga kakalat na mga opinion, na mga haka-haka. And trabaho ng gobyerno na yung mga haka-haka na yan patayin by means of magpalabas kayo ng mga totoong datos. But the fact na mas malakas yung agam-agam ng Pilipino, samantalang you have all the money to propagate. Nasa inyo pa mainstream media, may mga vlogger pa kayo. Pero bakit nag-aagam-agam pa rin ng mga Pilipino? Ba't hindi naniniwala sa inyo yung mga Pilipino? Bakit mas malakas yung sinasabi ninyong disinformation sa social media? Kasi nga, mga sinungaling kayo. Yun ang pundasyon ng leadership ni Bongbong Marcos, kasinungalingan eh. So kung ano man ang sinasabi ng gobyerno ngayon, iisipin ng tao kasinungalingan, kabaliktaran. So pag sinabi ng gobyerno na maayos ang Pilipinas, pucha, isipin talaga ng tao, hindi maayos ang Pilipinas. Pag sinabi ng gobyerno na stable at sufficient yung ating enerhiya, iisipin ng tao hindi. Bakit? Sinungaling si Bongbong eh. Napakasinungaling ni Claire Castro eh. Oh, hindi ba? Tapos ngayon magagalit kayo dun sa mga naglalabasan ng mga information sa social media. It's up to the people to decide whether disinformation yun or hindi. Hindi kayo. Oo, the only thing that you need to do is to counter those you think na false information. I-counter nyo yun. Kaya nga kayo may PCO eh. Kaya nga kayo mayroong state-owned na mga network eh, para ilabas ninyo yung mga katotohanan sa nangyayari sa gobyerno nyo eh. Mga tanga pala kayo eh. At maging banta sa public welfare. Tiniyak naman ng administrasyon ang zero tolerance laban sa mga ganitong gawain. Ayon kay Presidential Communications Office o Ikaw kapal ng mukha mo. Hindi ka pa nga nako-confirm eh. Hindi ka pa nako-confirm bilang isang PCO secretary. Hindi ka pa nako-confirm, hindi ka pa dumadaan sa Committee on Appointment. Kasi nga, puros kayo, ang ginagawa ni Bongbong, maglalagay siya ng tao, puro acting. Acting PCO chief, acting DAR secretary, puro acting. Kapag acting kasi, hindi yan dadaan sa Commission on Appointment. Doon pa lang, ginagago na tayo ni Bongbong eh. O eto, confirmed na ba ito ng Committee on Appointment? Commission ng Committee on Appointment sa Senate at saka Congress? Hindi pa. Oh. So wala pa to, walang kwentang tao to. PCO Acting Secretary Dave Go. Sabi na nga ni Mike Abby, kurakot kayo dyan sa PTV. Kurakot kayo dyan sa PCO. Yun nga, hindi nyo pa ma-address eh. Anong pinagmamalaki mo? Gomez, haharap sa legal na aksyon ang mga mapapatunayang sangkot. Binalaan niya ang sinumang sadyang gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng fake news. Numero unong fake news nga si Bongbong eh. Numero unong fake news nga si Claire Castro eh. Yun ang una mong kasuhan. Yung kapag fullest extent of the law. Ulul. Online na sila ay papanagutin ayon sa batas. Ipinaalala ng Acting Secretary na ang paglalathala ng maling balita ay may kaparusahang hanggang 6 na buwang pagkakakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Dagdag pa niya, kapag ginawa ito online, maaaring dumoble ang parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Binigyang DND ni Gomez na ang pagtatangkang So tinatakot kayo. Tinatakot nila ang mamamayang Pilipino na wag maglabas ng kanilang mga saloobin, ng mga spekulasyon. Again, freedom of expression, freedom of speech. If I think, ako, personal, na nararanasan ko yung kahirapan at sa tingin ko, mas magiging malala pa yung mga susunod na panahon, pwede kong ilabas yan. Hindi ako nagpapakalat ng hindi ako nagpapakalat ng maling impormasyon. Nasa inyo yung bola para patunayan na mali yung mga impormasyon na yan. Kasi ako bilang nagsasalita, nag-i-express ng aking nararamdaman, ang ebidensya ko is kung ano yung nararanasan ko. So kung ano yung nararanasan ko, naman mahihita ako. Kung sasabihin ko sa social media na hirap ako. At posible pa akong maghirap sa mga susunod na panahon dahil wala kayong mga kwenta dyan sa gobyerno. Anong masama doon? Iyon naman ang totoo. Kung sa tingin ninyo hindi totoo yun, o meron kayong mga vlogger na binabayaran sa inyo pa mainstream media, araw-araw nagpapa-presscon pa yan si Claire Castro, o di sumagot siya ng mainam, sumagot siya ng katotohanan para wala tayong problema at kayo magdidemanda, puro kayo demanda. Ang ina ninyo. Gaw ang publiko tungkol sa seguridad ng enerhiya, supply o presyo ay ituturing na seryosong paglabag. Mantakin mo, magagalit kayo tungkol sa presyo. Magkano na presyo ng diesel ngayon? Magma 170?
Sabihin nyo, hindi totoo yung magwa 170. Tamo ka fake news sa ni Bongbong. Price cap daw ng bigas 50 pesos. Bakit sa pamilihan may mga 75? May 80 pesos ang kilo ng bigas. Meron mga 90 pesos ang kilo ng bigas. Akala ko ba may price cap? Dapat liwanagin ninyo yung price cap na yan. Para lang sa NFA rice yan, hindi sangkot yung ibang mga bigas, ganun. Kayo ang fake news tapos magagalit kayo sa mga tao pag nagreklamo, tatawagin yung mga fake news. Gago kayo Sinabi pa niya na ang Anti-Fake News Desk sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice ay magsasampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon o nagmamanipula ng merkado. Hinimok din niya ang publiko, media partners at iba pang stakeholder na umasa lamang sa official briefings at beripikadong impormasyon. Hinikayat din ang lahat na makipagtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon na maaring gamitin para sa pansarili o pampulitikang interes. Pinaiigting na rin ng pamahalaan ang pagmamanman sa social media at iba pang daluyan ng impormasyon upang matukoy at malabanan. Doon sila nakafocus, no? Mantaki mo, ang laki ng problema ng bayan ng Pilipinas sa droga, ang laki ng problema sa peace and order, ang laki ng problema sa pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, gasolina, and all. Restless na yung mga Pilipino. Tapos putsang inuuna nila, bantayan yung social media para kasuhan yung mga naglalabas lang ng kanilang mga sentimiento. Gago, no? Sobrang tarantado talaga ng mga to. Walang katinu-tinu talaga ang mga punyeta na ito, no? Pero lalaban tayo, huwag kayong magalala. Lalaban tayo. Diyos ko po, huwag kayong matakot sa mga ulol na ito. Ito, pakinggan natin. Itong napakagaling na spokesperson natin, na-miss kita. Claire Castro, ano itong balita ni Madam? Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI, and maybe this... Ang report na ito is Amy Marcos is requesting for a full release of the ICI report. Because again, this committee was created dahil sa transparency di umano. Na kailangan, kung ano yung maging findings nito, kailangan malaman ng taong bayan. So, hinihingi yun. Ayaw nilang ibigay. Bakit? Kaya ayaw siguro nilang ibigay kasi walang resulta. Paano naman gagana? Yung isang komisyon, natatatlo na lang yung tao, wala pang budget, tapos naiwan isa na lang. Anong magagawang report ng mga ulaga na yan? Inamin na nga ng mga dating taga-ICI na sarili nila yung gastos. Even the computers that they're using, personal daw nila yun. So ibinuo tong ICI na to dahil wala talaga tong plano, wala talaga tong masusolusyonan, wala talaga itong magagawa. At pinapatunayan nila yon by means of itinatago nila yung resulta ng investigasyon ng ICI. So hinihingi natin, asan po yung resulta ng ICI? Dapat maipakita yan sa atin. In the first place, kayo gumawa niyan . Si Bongbong Marcos ang nakaisip ng punyemas na ICI na yan. Ba't hindi nyo ilabas yung report? Tanginan nyo, ang dami nyong itinatago. Itinatago nyo yung drug test ni Bongbong. Itinatago nyo yung totoong sakit ni Bongbong. Ngayon naman, itinatago nyo yung investigasyon. Tangina, nag-imbestiga pa kayo kung itinatago nyo rin. Mga tarantado pala kayo . So ngayon, ang tanong ng media, bakit daw po hindi ilalabas? Tingnan mo kung ano sagot ng Gaga. Administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Yun ang tanong is the Malacanang going to have a full disclosure of the report? Yun yung tanong. Tinan mo kung paano niya i-divert. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Bakit na naman nakaraang administrasyon? Yung ICI ba, ginawa nung nakaraang administrasyon, pukin ang ina mong babae ka? Kaputang ina mong babae ka, bobo ka talaga. Kalinaw-linaw, Tagalog naman, halos yung tanong ng reporter. Baka English, di mo naintindihan dahil tatanga-tanga ka talaga. Ang tanong niya, hindi po ba ilalabas ng Malacanang, i-disclose ng Malacanang kung ano yung report na nagawa ng ICI? Tapos, ang sagot mo, sino ba nang hudas? Kung ikaw, ang advokasya mo, corruption, bakit hindi mo sinisita yung corruption nung pukin ang ina niyan? Hindi naman usapin ngayon yung panahon ng corruption ni Pangulong Duterte. Wala naman nagsasampa ng kaso, wala naman nagrereklamo ng corruption ng panahon ni Duterte. Putang ina mo, kaya ang may corruption yung panahon ngayon.
Flood control. Ang yabang-yabang ng amo mo. Siya ang nangako na may flood control. Tapos nung bumaha, wala palang flood control. Tapos sinabi nung amo mong gago na nandiyan dyan yung mga flood control na overwhelm lang. Nung nag-imbestiga siya sa flood control, wala siyang nakitang flood control. Tapos lahat ng mga flood control na yan galing pa doon sa mga kontraktor na putyang ina kasama niya pa sa ticket niya, alyansa. Pinatakbo sa Pasig yung mga diskaya, tao niya yan eh. Tapos yung mga diskaya na yan, yan din ang nakakuha ng mga kontrata dyan sa probinsya ng anak mo. Dyan sa probinsya ninyo sa Ilocos Norte, putang ina ninyo. Walang kaso ng korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ba binabalik nyo kay Pangulong Duterte? Kung meron, magsampa na kayo ng kaso sa gobyerno ni Pangulong Duterte noon. Pero ang issue ngayon, ang inirereklamo ng tao ngayon, yung maanumalyang budget ng 2025 na pinirmahan ni Bongbong. So bakit mo sinisita si Aimee sa hindi pagrereklamo noon? Kasi nga wala namang problema noon. May build project noon, may pandemic pa. Buhay naman tayong lahat, nakapagbigay pa ng ayuda. Hindi naman 7 trillion ang budget nung panahon ni Pangulong Duterte. Magkano lang naman ang budget nung panahon ni Pangulong Duterte? 4 trillion lang, 3 trillion. May pandemic pa. Ngayon panahon ni Bongbong Marcos, 4 na taon na wala pa nagagawa si Bongbong Marcos. So ibig sabihin magnanakaw yan si Bongbong Marcos. At saka sino ba ang nag-imbestiga? Kayo, ICI, sino ba gumawa kayo? Ang tanong ng reporter, yung ICI, ilalabas ba yung report? Tapos ang sagot mo, imbestigahan yung kaso nung pangnanakaw nung panahon ni Duterte. Wala nga kaso, paano iimbestigahan? Wala nga nagsasampa ng korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun na naman ang sagot? Putangin nanto talaga aso eh. Boba talaga eh. Wala talagang alam eh. Babalik natin sa kanila yan. Ang ghost projects as early as 2020. Hindi nga yun ang tanong. Ang tanong nga, madam, hindi ba ilalabas ng ICI yung report nila? Bakit kailangan ibalik mo sa nakaraang administrasyon? Hindi naman nakaraang administrasyon gumawa ng ICI, putang ina mo, boba. Alam mo ba kung ano yung tanong? Uulitin natin ang tanong, hindi po ba kayo maglalabas ng report sa ICI? Tapos ang sagot mo, 2020 pa yung corruption? Pukin ang ina mo. Kung 2020 pa yung corruption, magpa-imbestiga na kayo ng mga corruption ng 2020. Pero dapat ilabas ninyo, i-disclose ninyo kung ano yung report ng ICI. Kayo naman gumawa ng mga puki ng ina nyo. Gumastos pa kayo ng ilang milyon para dyan sa ICI na yan. Pucha, hinihingi lang yung report, ayaw nyo ilabas. Tang ina ninyo, alam nyo kasi wala naman talagang nagawang report yung hayop na yan. Gumastos pa tayo dyan. Hindi naman talaga nag-iimbestiga mga ulol na yan. At mag-iisip ng ganito taong bayan hanggat hindi nyo kayang sagutin, asan na yung report. Hinihingi ni Libiste yung report, hindi do binigay sa kanya. Yun ang tanong eh, Claire Castro, bobo ka eh, abogada ka pero hindi ka marunong makaintindi ng simpleng tanong. Hindi nyo ba ilalabas yung ICI report? Simple lang naman sagot, hindi po. Bakit? Kasi confidential yun, malalaman ng mga sangkot doon, makakapaghanda sila. Maganda, bulagaan na lang. Diba? Pwede naman ganun eh. Pero bakit kailangan titira ka sa administrasyon? Nung nakaraan, hindi naman yun ang usapan. Ang usapan ngayon, magnanakaw si Bongbong Marcos. Alam ng taong bayan, magnanakaw si Bongbong Marcos. Ang trust rating ni Bongbong Marcos, -9. Ang trust rating ni Pangulong Duterte, nung umalis siya ng Malacanang, 87, positive. Tangina ka, may tiwala ang taong bayan kay Pangulong Duterte nung umalis siya. Hanggang ngayon, may tiwala taong bayan sa kanya, tapos sa kanya mo isisisi yung issue ngayon, sa kanya mo isisisi. Wala namatay nung flood nung sa baha nung kay Pangulong Duterte. Ngayon panahon ni Bongbong Marcos may namatay sa baha, isisisi mo na naman kay Duterte yung hudas ka. Tanginan to talaga, bobo eh. Walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, Walang malawak ang pag-iimbestiga nun kasi wala namang iimbestigahan. Walang reklamo tao nun eh. Ang nagre-reklamo nun bukod tangi, yung mga human rights advocate doon sa war on drugs, yun lang. Walang issue sa corruption nun. Nagtayo nga siya ng commission di ba? Yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission ni Belhica. Ang dami nilang kinasuhan. Tangina, ikaw, inabolish nyo nga yan. Pag upo ni Bongbong Marcos, inabolish niya kagad yan. Tarantado ka ba? Ibig sabihin, magnanakaw talaga yan. Inabolish niya eh. ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan. Nag-utos ng imbestigahan ni Bongbong. Ang tinatanong nga ng tao, asan na yung resulta ng investigasyon? Inutusan niya pala mag-imbestiga yan. Hinatanong lang namin, nasan po yung resulta? Hindi nyo mailabas. Bakit? Anong reason? Bakit hindi nyo mailabas yung resulta ng ICI investigation? Ang kalat na ito, na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. Mukhang namana pa. Tanga. Hindi ka pala sigurado eh. Mukhang namana sa nakaraang administrasyon. 2025 yung mga flood control.
2025, binadgetan yung mga flood control project na yan, namana sa nakaraang administrasyon, gago. 2022, siguro kung may mga nalunod sa baha noong 2022, ayan. Pwede mong isisi sa nakaraang administrasyon yung mga nalunod sa baha ngayon 2025 eh. Tapos yung budget galing sa pirmadong budget ng 2025 eh. Paano mo isisisi sa mga Duterte yan? Okay nang inan to. Gago. Alam mo, Claire Castro, hindi ako mapapagod sa pagmumura sa yung puki ng ina mo ka dahil ikaw ang pinuno ng fake news sa Pilipinas. Tapos ang sasabihin mo, ang tingin mo sa mga basher mo, ipis, gago, mas masahol ka pa sa ipis. Tandaan mo yan, hindi kami hihinto, putang ina mo, akala mo titigilan ka namin sa mga ka-fake newsan mo? Araw-arawin ka namin. Okay nang ina mo, kainin mo yung mura namin, gago ka, yun lang nang kaya namin gawin sa'yo. Hindi ka naman namin mapatanggal sa pwesto dahil aso ka, surot ka. Ang ina mo, murahin ka namin araw-araw, tandaan mo yan, walang pikunan ha, ipis pala ang tingin mo sa mga basher mo ha. O ipis pala, walang pikunan, walang demandaan ha. At tandaan natin, sinasabi po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito. Di lang yung accomplishment report. Hinihingi nga sa inyo anong resulta ng report. Sino yung mga kakasuhan? Sino yung mga may nakitang paglabag? Sino yung mga ine-expect ng taong bayan na makikita sa mga susunod na panahon behind bars? Yun yung excited kami. Hindi kami excited sa mga numero na yan. Wala kaming pakialam dyan. Ang gusto naming malaman, meron bang makukulong? May nakulong ba? Sino yung mga pangalan na makakasuhan? Para at least alam namin kung anong ine-expect namin. Kahit anong pakita mo sa mga numero na yan, hanggat walang nakukulong, putyang ina, alam namin walang nangyaring matino dyan sa investigasyon na yan. Ang importante sa amin may makulong na mga magnanakaw sa Pilipinas, yun yung hinihingi sa inyong report. Gago, anong magagawa namin dyan sa mga numero na pinakikita mo? Para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on... Plain and simple eh. The question is, magpo-full disclosure po ba kayo ng result ng investigation? Kasi merong ipinakita po na na report, pero yung mismong kabuuan ng report, ilalabas nyo po ba? The answer is yes or no. Hindi. Hindi natin lalabas kasi para surprise. Binigay na natin yan sa Ombudsman and DOJ. I believe kung kailangan, if the DOJ or the Ombudsman thinks na pwedeng ilabas, then sila na yung tanungin ninyo. Ang ICI kasi, ibinigay na nila yung report sa mga ahensya na yan. So, tanungin nyo na sila. Sila na yung magsasabi whether wala bang paglabag sa batas o hindi ba lalabag sa batas pag inilabas itong mga information na to. Oo. Kung ang tanong is yung ICI ba maglalabas ng full disclosure ng kanilang report, naglabas na po sila. Hindi nga lang po sa media, sa DOJ at saka sa Ombudsman. Now, it's up to the Ombudsman and DOJ kung yung nilalaman ba ng report ng ICI ibibigay ba nila sa inyo. It's up to them. Wala na yan sa control namin. Pwede naman ganun yung sagot eh. Pero yung sasagot ka ng paikot-ikot, paligoy-ligoy tapos you will take a jab, sasabihin mo, i-discredit mo yung nakaraang administrasyon na wala namang karikla-reklamo tungkol sa korupsyon. Yung nakaraang administrasyon na ang taas-taas ng tiwala ng taong bayan, you will take a jab doon sa administrasyon na parang bang walang ginagawang kasalanan yung amo mong adik, di umano. Ina nyo, kayo na tong puro palpak, kayo na tong tumutulo yung sipon sa mga speech, kayo na tong pati teacher, pinagluto ng tuni-tuniladang pansit, tapos kayo yung matino. Kapal ng mga mukha nyo. The final report of the ICI. Opo, depende na po sa kanila yan. So, respeto po sa kanila, dahil sa kanila po yun. But, President, Yun lang naman yung sagot eh. Dahil mo pang paligoy-ligoy, lumalabas ng propagandista ka, talagang hayop ka eh. Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang Ombudsman po ay independent body. Follow-up question mula kay Ivan. Ang DOJ, ibibigay po natin sa authority, no? I'm not saying na ibibigay ng authority, pero nasa sa discretion na po 'yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay. Yan yung sagot, tanga. Pinahaba-haba mo pa, sinayang mo pa yung kuryente. Ang ina ka. Kung ako ang spokesperson ng Malacanang, napakadali namang sagutin ng tanong nila, lalo na kung nagsasabi ka ng totoo eh. Mahirap talaga sumagot kapag di ka nagsasabi ng totoo.
Mutsang inan nyo, puros kayong mga kagaguhan. O ito, meron pang bagong may bagong pautot din ito si may bagong pautot din itong kapatid ni Boying, si Darna. Si John Vic Remulla. 2 years after. 4 years after nung kanilang pag-upo sa Malacanang, ngayon lang niya naisip na kailangan ng curfew sa mga kabataan, bawal yung nagiinom sa kalsada. Tangina ka. Ginawa na ni Pangulong Duterte yan eh. Oo, yung bawal mag-inuman sa kalsada, ginawa na ni Pangulong Duterte yan. Itutuloy nyo na lang kasi nag-inarte pa kayo eh. Tapos ngayon, magmamalaki ka na parang ikaw nakaimbento. Gago. Ikaw nakaimbento. Bawal na nga ang pagpapaputok ng ng mga quitis nung panahon ni Pangulong Duterte. O hindi ba? Bawal lang magyosi sa daan. Magyoyosi ka, meron lang designated na yosi area tapos nasa tirik na araw para ma-discourage ka magyosi. Lahat ng mga minors noon may curfew na. Bawal na ang mga nakahubad sa kalsada. Bawal na yung mga catcalling. Bawal na yung mga nag-iinuman sa kalsada. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan na. Natatandaan ko, nanay ko may tindahan nung panahon ni Pangulong Duterte, may barbecuehan kami. Siyempre, pag bumili ng barbecue, yung mga tambay, bibili ng alak yan. Oo, ang nanay ko hindi magbibenta ng alak yun kapag iinom ka doon sa tapat ng tindahan. Kasi uso yun, yung habang nagbabarbecue ka, umiinom ka Red Horse. Oo, hindi, bawal na bawal yun. Tsaka talagang noon dumadaan yung mga pulis, tinitingnan yung mga naka-standby kung umiinom. Pag umiinom, pucha bagansya talaga yan. Tapos ngayon mag-iinarte ka, John Vic Remulla, na parang ikaw ang naka-imbento nito. Gago, gumagana to noon. Hininto nyo lang mga tanga. Oo, kung babalikan ninyo yung mga executive order ni Pangulong Duterte, yung mga utos ni public pronouncement ni Pangulong Duterte, noon niya pa pinagbawal yan. Kasi dito sa Davao City, bawal yan eh. Bawal yung mga naka-standby dyan madaling araw. Binabagan siya yung mga bata rito. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon eh. Pinapalo talaga yung mga bata rito na nahuhuli. Tapos pag nagalit yung mga magulang, sasabihin niya na kasalanan nyo yan. Kung yung anak ninyo napalo ng mga pulis, kasalanan nyo yan. Kasi dapat nasa bahay nyo na yan. Ganon dito sa Davao City. Makapagmalaki naman to si Remulla, kala mo siya naka-imbento. Ulol. Huhulihin na ang mga nag-iinuman sa kalye at Hulihin na. Dapat ang balita na yan, huhulihin ulit. Kasi hininto nyo yan eh. Gumagana na yan kay Pangulong Duterte nun, hininto nyo. Mga tanga. ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Bahagi ito ng kampanya ng ahensya upang mas mapababa ang crime rate. Sa isang press conference kanina, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na madalas pagmulan ng away at sexual harassment ang mga Noon pa yan. Gusto mo maging presidente ng Pilipinas, late yung utak mo. Ginawa na yan ni Pangulong Duterte. Nung umupo si Bongbong, sana tinuloy na lang. Ordinansa na yan eh. O sasabihin nyo lang naman sa mga mayor, yung ordinansa ng national government ni noon na bawal yung ganito, tuloy-tuloy po yan, hindi yan hihinto Yan ang problema sa Pilipinas eh. Pag napalitan ng presidente, lahat ng ginawa ng presidenting nauna, puta humihinto eh. Dapat yun tuloy-tuloy. Pag nagsalita ang presidente tungkol sa mga bagay-bagay na makakabuti sa bayang Pilipinas, tinutuloy-tuloy dapat yun. Ba't hininto kasi? O, kita mo noong New Year, ang dami na naman naputukan ng kamay. Bakit? Tangin na kasi bumalik na naman yung mga putukan sa kalsada eh. Noon pinahinto na yan ni Duterte. O, dyan sa kalsada, nakita ninyo yung mga shooting incident sa kalsada, lahat puro sa mga nag-iinuman. O, bakit may nag-iinuman na naman kasi sa kalsada? Nung panahon ni Duterte, bawal na yan. Tapos ngayon, ibinabalik nyo dahil tama pala yung ginawa ni Duterte. Ibinabalik nyo ngayon. Tapos, tangina, kung makapagsalita kayo, parang kayo nakaimbento. Wala na. Laos na kayo. ganitong aktibidad sa kalye kaya minabuti nilang aksyonan. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Kung anong yabang mo? Kala mo naman ikaw nakaimbento niyan, ulul. Noon pa gumagana yan. Tangina, bida-bida ka na naman. Walang hiya ka. Kala mo naman, mabobola mo kami sa mga paganyan-ganyan. Kayong mga Remulla kayo, salot kayo. Puro kayo mga traidor. Wala kayong may pagmamalaki sa bayang Pilipinas. Di nyo naman napaganda ang bayang Pilipinas. Kabiti man lang sana. Ito, bago tayo magtapos, pakinggan natin itong issue kay Senator Bong Revilla. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo.
ang ombudsman mag-iimbestiga pa lang sa ibang mga senador at saka kay Romualdez, si Bong Revilla ang tagal na pong nakakulong. Ang tagal nakakulong. Ang tanong, siya ba ang most guilty? Siya ba ang mastermind dito sa issue ng flood control project? Yung totoong mastermind, si Romualdez, iimbestigahan pa lang, tapos si Bong Revilla nakakulong na. O, alam ninyo, kaya yan nakakulong. Kasi tiga Cavite yan. Yung mga anak niyan, pati asawa niyan, mga politiko sa Cavite. Si Boying Rimulya, si Ping Lacson, si John Vic Rimulya, at yung taga Department of Justice, mga tiga Cavite yan. So Cavite connection. So bakit tinitira ngayon si Bong Revilla at saka si Kiko Barsaga? Kasi baka ha, ang gusto nila mawala yung mga Revilla, makuha yung mga posisyon ng mga Revilla sa Cavite. Makuha nila, maging sila may-ari ng Cavite, pati Barsaga tinatanggal diyan sa Cavite. Oh, kasi sabi ko nga sa inyo, ako okay lang man sa akin kung may kasalanan si Bong Revilla, makukulong, okay man lang. Ang problema, bakit siya lang? O dapat lahat noong mga nabanggit diyan sa Senate inquiry, dapat lahat nakakulong. Bakit siya lang? O kasi nga, ginamit lang talaga siya ng gobyerno para masabi na may nakulong na malaking personalidad. Hindi may kasalanan ha, malaking personalidad. Guilty na ba si Bong Revilla? Hindi pa. Dinidinig pa lang yung kaso. Actually, meron pa siyang petisyon para makapag-bail. Kasi nga, mahina naman yung mga ebidensya sa kanya. Bakit? Ba't nasabi natin mahina? Si Alcantara at si Yusek Bernardo, sila yung umamin ng mga sindikato dyan sa DPWH. Sila yung umamin na nagkakasino. Sila yung umamin na naglalaban ng pera sa kasino. Sila yung umamin na nagbibigay ng mga komisyon sa mga politiko. Tapos, ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Tapos sila, state witness. Ito ang pinaka nakakainis. Yung kanilang testimonya sa Senado, ibang-iba na sa testimonya nila ngayon. Ang basihan ng kaso ni Senator Bong Revilla, yung testimonya nila sa Senado. Bakit? Kung binago na nila yung testimonya nila sa Senado at nag-not guilty plea na sila, ibig sabihin, wala na dapat bearing itong kaso ni Bong Revilla dahil binago na nila yung statement nila Ibang-iba na yung statement nila At saka ilang mga pangalan yung pinapangalanan dyan. Bakit si Senator Bong Revilla lang yung nasa kulungan? Di dapat lahat ng mga pinangalanan ng nila Yusek Bernardo at Alcantara dapat nakakulong. Ang dami nilang pinangalanan Pinangalanan pati mga congressman, bakit si Bong Revilla lang? Dito mo talaga makikita na talagang for show, for optics lang itong ginawa nila kay Bong Revilla. Makulong para masabi, hindi nyo naman pwedeng sabihin na walang nakulong, may nakulong naman. Diba? Ganun lang talaga yung ginagawa ng mga yan. Pakinggan natin itong balitang ito. Van, ano ang dahilan ng pagkaantala ng bail hearing? Kailan nais munang resolbahin ng korte itong motion na inihain ng prosekusyon na magdagdag ng mga ebidensyang gagamitin sa pagdinig bago mismo magsimula. Kita mong katarantaduhan nitong kaso na to. Dapat ngayon yung hearing para sa kanyang bail. Tingnan mo, na-cancel na naman. Bakit? Kasi may dadagdag daw na ebidensya yung prosecution. Anak ng tinapay, ang tagal-tagal na nito. Ngayon pa lang kayo magdadagdag ng mga ebidensya. Walang hiya na yan kung kailan yung mismong bail hearing, doon pa kayo magdadagdag ng ebidensya. Ginagagon talaga ninyo. Sabi ko nga sa inyo, pinahirapan lang nila to si Senator Bong Revilla. Ganyan ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy. Tsaka isa pa, tingnan mo ha, yung abogado ni Yusek Bernardo, siya ang huwes dito sa Sandigan Bayan hearing na ito. Abogado ng kalaban ko, tapos ikaw ang magdidesisyon. Siyempre, sinong kakampihan mo? Yung abogado ko o yung kapatid mo? Siyempre, kakampihan mo yung kapatid mo. Kaya dito palang dispalinghado na tong kaso na ito Alam mo na talagang panggigipit lang ito. Itong bail hearing. Alas 8:30 ng umaga sana, inaasahang magsisimula ang bail hearing sa kasong malversation. Ito, bail hearing lang ito ha. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kaso pero hindi na siya sa kulungan. Wala namang plano si Bong Revilla na tumakbo. Actually, yung mga bail hearing na yan, gusto mo lang ipapakita mo lang sa korte na ikaw ay hindi tatakas, hindi ka flight risk. Flight risk ba si Bong Revilla? Hindi man siya flight risk. Bakit? Siya nga ang kusang sumuko The fact na kusa siyang sumuko, kahit na meron siyang capabilities na magtago at tumakas, kumuskusa pa rin siyang sumuko, ibig sabihin, willing siya na harapin yung kanyang kaso. Willing siyang patunayan na hindi siya, nalalabanan niya, patutunayan niya yung sarili niya na siya ay walang kasalanan dito. So dapat ba na yung kanyang bail ay ma-approve? Para sa akin dapat. Kasi nga naman, hindi mo lang i-approve ang bail ng isang tao kung siya ay tatakas. Mayroong posibilidad na siya ay tumakas, may posibilidad na hindi niya harapin yung kaso, may posibilidad na hindi siya sumunod sa utos ng korte.
Pero the fact nga na si Senator Bong Revilla surrendered himself sa police para humarap dito, ibig sabihin hindi siya flight risk. Ibig sabihin he's willing to take on ditong kaso na ito para mapatunayan na siya ay walang kasalanan. Ganun yun. Oh. Tapos ginagawa niyong kabalbalan dito sa kaso na to, puro kabulastugan. Nina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office. Naantala ang pagdinig dahil sa motion to include additional documents ng prosekusyon o hiling na magdagdagang ebidensya. Agad itong tinutulan ng abogado ng mga akusado dahil unfair o surprise umano ito sa kanila. Ginit ng mga ito, hindi ito kasama sa nakumpara at napagkasunduan noong pre-trial at hindi rin kabilang. Wala, lutong-luto kasi talaga ito eh. Sabi ko nga sa inyo, yung judge ng Sandigan Bayan dito, kapatid noong abogado ni Alcantara at saka ni Bernardo. O ni Bernardo. O, paano na yan? Paano na yan? Eh, ang gusto netong mga nasa gobyerno, mapanatili ito si Bong Revilla dyan sa loob kasi nga, yan lang yung masasabi nilang big fish na nakulong eh. O kaya pananatilihin nila yan dyan. Kahit na lumabag sila sa batas, pananatilihin nila yan dyan. Papaano? O ayan o, last minute biglang may pagbabago. So hindi matutuloy. O di, magtatagal pa na naman siya sa kulungan. Kailan na naman yung hearing na yan? Pag nireschedule yan, kailan na naman yan? Imaginein mo, bawat isang araw nawawala sa buhay ng isang tao. Napaka-importante niyan. Walang hiya talaga tong mga... Kayo talaga wala kayong ginawang matino. Ang mga dokumento sa mga isinumite na magkabilang panig. Idagdag pa na hindi agad sila nabigyan ng kopya ng mga dokumento. Paliwanag ng prosekusyon, hindi unfair o surprise ang mga ebidensya dahil reserved markings ang mga ito. Hindi kasi naging available agad sa kanila ang mga dokumento, kaya ngayon lamang hinahabol na magamit bilang ebidensya. Matapos ang argumento ng parehong panig, napagdesisyonan ng maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na payagang maidagdag sa pre-trial order ang mga dokumento. Bunsod nito, nag-recess muna ang korte. Wala na yan. Puros kagaguhan na naman yan. Oh, kunyari, hindi na to pwede sa susunod ha. Oh, pero pinayagan mo ngayon. Kung hindi pwede sa susunod, dapat hindi mo na pinayagan ngayon. Ang inan yan. Dapat ano yan, responsibilidad ng prosekusyon niya na ilabas na lahat ng kanilang mga ebidensya eh. Tapos kung kailan yung hearing doon maglalabas, ba't hindi kahapon? Ba't hindi bago magmahal na araw? Bakit kailangan ngayon? O kasi ang gusto lang talaga nila to hold Bong Revilla sa custody para masabi lang na ayan may nakakulong. May nangyari sa flood control. Ulul. Hanggat di nakukulong si Bongbong, hanggat di nakukulong si Romualdez, hanggat hindi nakukulong yung mga congressman, walang nangyari sa mga investigasyon na yan. Puro fall guy, puros mga sacrificial lamb yung mga nakakulong ngayon. Walang hiya kayo. Alam na natin yung mga ganyang galawan, mga ulul. Lokohin nyo, lelang yung panot. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, i-share mo, i-like mo, i-subscribe mo ha. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong papatakot sa mga yan, mga dimadimanda, fake news, ulul. Ang ina kayo, dapat matakot sa amin. Kayo na yung magnanakaw, kami pa yung tatakutin ninyo. Dapat yung mga magnanakaw ang takot sa mga Pilipino, hindi yung mga Pilipino takot sa magnanakaw. Mga walang hiya kayo. Tsaka yan ha, si Julina, at tsaka yan si Jumel ha. Oy, kayo Julina, tsaka si Jumel, balita ko, umami na daw si Jumel. May relasyon talaga sila nung yaya ni... Tang ina ka talaga Jumel, pinagtanggol pa naman kitang hayop ka. Tapos ngayon, talaga palang manyakol ka. Tangina kaya nasisira tayong mga lalaki dahil sa'yo eh. Lagi na lang tayo may kasalanan dahil sa mga katulad nyo, mga marupok kayo masyado. Mga buwisit kayo. Sa mga nalilito dyan kung sino si Jumel. Tsaka si Jolina, bahala kayo sa buhay ninyo. Walang iya dito sa Davao, ibang klase talaga. Ang dami ko natututunan. But anyways, pag-usapan natin yan sa susunod na vlog natin ha. Mabuhay ang bayang Pilipinas, tuloy-tuloy lang ang laban. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.